At ako po yung tagapagbalita, kapar J. Miguel Mendoza. Huwag niyo pong kalimutan i-share at i-like ang DCRD 981 Top News, SMNI News North Luzon at SMNI Radio News Channel. Para sa unang detalye ng ating balitang regional ngayong umaga. Iwata City Mayor Kosachi Hiroaki bumisita sa Dagupan City. Ang detalye mula kay Kabar Bien Bergabinya. Kabar Bien. Yes, good morning kaparto, nagagalak si Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa pagbisita ni Iwata City Mayor Kosachi Hiroaki kasama ang punan nito. Muling nilagdaan ng Sister City Agreement na nagsimula noong early 70s sa pamagitan ni late Mayor Cipriano Manawi. Nilibot na Mayor Belen at Kosachi ang North Central Elementary School sa Barangay Bunaol Giset upang batiin ang mga guro at mamahagi ng bag na may lamang supplies, hygiene essentials at raincoat sa mga estudyante. Bisa rin ito ang Japan-Philippine Friendship Garden na nakabase sa Pangaligan Fairland Beach kasama si Iwata City Mayor. Tuwang-tuwa rin ang mga estudyante ng Dagupan City National High School sa pagbisita nito Mayor Kosachi. Para sa Pilipinas, kumahari si Dan Vergadinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, dalawang Pangasinan Agrarian Reform Beneficiaries Organization nakatanggap ng 437,000 baker kits para mapalago ang pagkakakitaan. Ang detalye ng balitang yan mula kay Marlona Hernandez. Marlona. Yes, kapartner, ang mga miyembro ng dalawang Agrarian Reform Beneficiary Organization sa Pangasinan ay nakatagdang tumaas ang income at employment opportunities matapos ang pamamahagi ng bakery livelihood kits na nagkakalaga ng 437,000 pesos. Ang mga kits na ito ay binigay ng Department of Agrarian Reform or JAR Pangasinan kapartner ang Philmico Animal Nutrition Corporation o PANSI at Aboitiz Foundation Incorporated. Sama-samang binigay ng JAR Pangasinan, Pang Aboitiz Foundation and Bakery Kits sa Kalapugan Agrarian Reform Cooperative o CARECO sa Natividad at sa Maresma Multipurpose Cooperative sa Balungao. Ang mga DAR-assisted cooperatives ay magagamit ang kits para mas mapaayos pa ang bakery operations at mapataas pa ang economic resilience. Kabilang sa mga binigay ay oven, stainless steel table, bread rack, at mixtures at 10 bags ng Philmico flour. Ang equipment ay lamang ay nagkakalaga na ng 311,750 habang ang dagdag ay 125,500 pesos para sa technical assistance at bakery management training. Nagsasagawa rin ng hands-on training sa katagsagan ng pagbibigay ng mga nasabing equipment. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lorna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pambalita, Super Health Center sa Anda, Pangasinan, nagumpisa na ang construction sa tulong ng DOH Ilocos Region. Ang detalye ng balitang yan mula kay Big Tal Garbic. Pinangunahan ng Department of Health Ilocos Region sa tulong na rin ni Senator Bongo ang groundbreaking ceremony ng Super Health Center sa Anda, ang natatanging island town sa probinsya ng Pangasinan para opisyal na magsisimula na ang pagpapatayo ng nasabing pasilidad. Naging guest of honor dito si Undersecretary for Universal Health Care, Health Services Cluster for Northern and Central Luzon, Maria Rosario Vergere, kung saan pinalakpakan din nito ang Anda LGU dahil sa patuloy na commitment nito para sa kalusugan ng mga nasasakupan. Ang Super Health Center ng Anda ay nakakahalaga ng 10 million para sa Phase 1 project at pinondohan sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program o ng General Appropriations Act o GAA 2024. Saad ni DOH Region 1, Director Paula Pasidionco, ang Super Health Center ay magbibigay ng basic at diagnostic healthcare services kasali na ang minor surgical
procedures. Para sa Diyos at sa Pilipinas, pumahal, diktahod ka partner mo sa balita at serbisyo. 159 partner beneficiaries ng Risk Resiliency Program ng project ng Lawa at Binisa Santol, La Union. Sumailalim sa Cash for Training. Ang detalye ng balitang yan mula kay Marcila Balog. Marcila. Sumailalim sa Cash for Training ang 159 na partner beneficiary ng Risk Resiliency Program o RRP sa pamamagitan ng Project Lawa o Local Adaptation to Water Access at binhi o Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for Impoverished sa labayan ng Santo, La Union sa loob ng 2 araw. Ang nasabing CFC ay ikatlong hakbang ng programa na tinatawag na Sustainability Strategies na kung saan nagkaroon ng sustainability planning ang mga partner beneficiary upang mapangalagaan at mapanatili ang kanilang isinasagawang proyekto. Pagkatapos ng CFC ay agad din natanggap ng mga partner beneficiary ang 8,700 pesos sa kapalit ng 20 araw na pagsailalim sa CFC at Cash Forward. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balo, ka-partner mo sa Balita at Service. Ilang bayan ng Pangasinan magkakaroon ng schedule na power interruption ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Ang detalye ng balitang yan sa pagbabalik ni ka-partner Vic Tahod. Ka-partner Vic. Ngayong linggo, August 25, 2024, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, ay magkakaroon ng scheduled power interruption ang ilang bayan ng Pangasinan ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Ang NGCP scheduled power interruption ay sinagawa dahil sa annual preventive maintenance and testings of 100 MVA power transformer number 2 at ibang associated equipment at nagsaag substation. Kasama na rin ang transmission line maintenance at pangatlo ang preventive maintenance at testing ng high voltage equipment sa Umingan Load and Substation. Ang mga apektadong lugar ay Urdaneta City, Barangay Bactad, East, Bayawas, Balawen, Caboloan, Kamanang, Kansantaan, Konsolasyon, Dilan Paurido, Makalong, Mancasayasan, Palina East, Palina West, Point Orata, Santa Lucia, Santo Domingo, Tipuso at part of Poblasyon. Sa Asingan naman, buong munisipalidad maliban sa Bobonan, Kalipaan, Coldit, Palaris, Sobol at Toboy. Sa San Manuel, Barangay San Juan, San Vicente, Sitio Ananona, Sitio Bato at Sitio Pau. Buong Balonggao, Natividad, Rosales, San Nicolas, buong San Quintin, Santa Maria, Santo Tomas, Tayog, buong Villasis, maliban sa Barangay Lapas at buong Umingan. Saad ng NGCP, pwedeng bumalik ang kuryente ng mas maaga sa alas 6 ng gabi ngayong linggo. Para sa Diyos sa Pilipinas, pumahal, diktahod ka partner mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang mga balita, Department of Agriculture Region 1 nagsagawa ng Collaborative Province-led Agriculture and Fishery Extension Program Workshop. Ang detalye ng balitang yan sa pagbabalik ni Kapar Laura Hernandez. Kapar Laura. Nagsagawa ang Department of Agriculture Regional Field Office 1 sa pamamagitan ng Planning, Monitoring and Evaluation Division ng workshop sa update ng Collaborative Province-led Agriculture and Fishery Extension Program sa second batch ng mga palahok sa Pangasinan at La Union nitong Martes hanggang Miyerkules sa Baguio City. Ang unang batch ay mga palahok mula sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ang workshop ay sinagawa sa ilalim ng pangunguna ng Agriculture and Fisheries Extension System na layunin na ma-maximize ang ma-available resources mula sa iba't ibang funding partners upang mapatupad at maabot ang goals ng PAFIS sa probinsya. Binigyan din ni PMED Chief Ms. Doris Joy Garcia sa makalahok ang importansya ng collaboration and co-planning sa mga stakeholders sa pagpapatupad ng partner strategy. Para sa Diyos at Pilipinas kong malal, Lerner Hernandez, ka-partner mo sa balita at service.
Samantala, Alameda City Councilor Attorney Walter Makaiba nagpaabot ng mahalagang mensahe sa Barangay Council for the Protection of Children. Ang detalye mula kay Partner Lerna Hernandez. Lerna. Partner Sheila Balog. It takes a village to raise a child. Ito ang inahayag ni City Councilor Attorney Walter Makaiba sa kanyang mensahe sa mga membro ng Barangay Council for the Protection of Children o BCPC ng lungsod. Sa pangalayang mas pangalaganap na protektahan ang mga kabataan sa komunidad at upang maipabatid sa bawat member ng BCPC ang kanilang mahahalagang matungkulin at layunin. Nagsagawa ang lokal na kamalang lungsod sa pamamagitan ng City Social Welfare Development Office sa Barangasiwa ni CSWD Officer LCPC Head Secretariat Elizabeth Rado ng 3rd Batch Capability Training sa Barangay Council for the Protection of Children. BCPC ng gumagalaw na sinaluhan ng lahat ng member ng BCPC mula sa 39 na barangay na lungsod ng Alaminos. Lalo rin dinala sa ating pagsasanay na bigyan ng critical assistance sa mga member ng BCPC sa pagsunod sa BCPC Functionality Assessment bilang bahagi ng kanilang Skill of Good Governance for Barangay o SGLGB and Most Child-Friendly Audit. Nagpadama ng pagsuporta si City Mayor Art Bayan Celeste, City Councilor Attorney Walter Makaiba, Committee Chairperson ng Committee on Women and Family, City Councilor Caroline at marami pang iba. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, partner mo sa Balita Service.